Lucas chapter 4. At si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw na tinutokso ng dyablo at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon, at nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya, at sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao." Inakyat pa siya niya at pinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, "Sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat." At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, "Nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala niya siya sa Jerusalem at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba. Sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay ingatan, at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Nasasabi, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." At nang matapos ng dyablo ang lahat ng pagtukso, ay hiniwalayan niya ng ilang panahon. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu, at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain, at nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na niluluwalhati ng lahat. At siya ay napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias, at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon." At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatitig sa kanya. At siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, "Ngayoy naganap ang kasulutang ito sa inyong mga pakinig." At siya pinatotohanan ng lahat at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig, at sinabi nila, "Hindi baga ito ang anak ni Jose?" At sinabi niya sa kanila, "Walang salang sasabihin ninyo sa akin itong talinghaga, 'Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig sa ginawa sa Kapernaum ay gawin mo naman dito sa iyong lupain." At sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Datapwat ang katotohanang sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias, nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugod si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta, at sinuman sa kanila ay hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. At nangapuspos ng galit ang lahat ng nasa sinagoga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. At sila ay nagsitindig, at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan, at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan, upang siya ay maibulid nila ng patiwarik. Datapwat pagdaraan niya sa gitna nila ay umaon ng kanyang lakad.
At siya'y bumaba sa Capernaum na isang bayan ng Galilea at sila'y tinuruan niya sa araw ng Sabat. At nangagtaka sila sa kanyang aral sapagkat may kapamahalaan ang kanyang salita. At sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumaldumal na demonyo at siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na sinasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. At nang siya'y mailugmok ng demonyo sa gitna ay lumabas siya sa kanya na hindi siya sinasaktan. At silang lahat ay nangagtaka at nangagsalitaan ng isa't isa na nagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagat siya na may kapamahalaan at kapangyarihan ay naguutos sa mga karumaldumal na espiritu at nagsisilabas sila. At kumakalat ang alingaw-ngaw tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot-libot ng lupaing yaon. At siya nagtindig sa sinagoga at pumasok sa bahay ni Simon. At nilalagnat na mainam ang biyanang babae ni Simon at siya kanilang ipinamanhik sa kanya. At tinunghan niya siya at sinaway ang lagnat at inibsan siya at siya nagtindig pagdaka at naglingkod sa kanila. At nang lumulubog na ang araw, ang lahat na may mga sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya at pinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila ay pinagaling. At nagsilabas din sa marami ang mga demonyo na nagsisigaw na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At sinaway sila na di niya sila tinutulutang mangagsalita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. At nang araw na ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako at hinahanap siya ng mga karamihan at nagsiparoon sa kanya at pinagpipilitang pigilin siya upang huwag siyang humiwalay sa kanila. Nadapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito ay sinugo ako. At siya'y nangangaral sa mga sinagoga ng Galilea.